Sinasabi nila na may mga pagkakataong sapat nang sundin ang puso para malaman kung saan ka dapat patungo. Pero paano kung habang sinusundan mo ito, unti-unti mong nadidiskubre na may mga bagay palang hindi mo alam? Paano kung sa likod ng bawat ngiti, titig at sandaling pinanghahawakan mo, may isang katotohanang kayang baguhin ang lahat? At kapag dumating na ang oras na kailangan mong pumili, susundin mo ba ang puso mo o pipiliin mong gawin ang tama kahit ikaw ang pinaka masasaktan? Magandang araw o gabi mga katambay. Saan ka man dako ng mundo, ngayon naman ay ating babasahin ang sulat padala ng isa nating tagapakinig na nagpatago sa pangalang Jericho. Taong 2021 nang magsimula akong magtrabaho bilang operations manager sa isang malaking mall sa Pasig City. Bago ako matanggap sa posisyon na ito, 5 taon na akong nagtatrabaho sa iba't ibang kumpanya bilang assistant manager. Kaya't sanay na ako sa mundo ng negosyo at pamamahala. 26 anyos ako, moreno, may katangkaran at ayon sa iba, may itsura naman daw ako. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko inaasahan na ang trabahong ito ang magiging daan upang makilala ko ang isang taong magpapabago sa pananaw ko sa pag-ibig. Sa mall na iyon, ako ang nakatoka sa pamamahala ng mga contractors, maintenance team, at higit sa lahat, ang mga security personnel. Araw-araw, ako ang kausap ng mga guard, taga-inspeksyon ng kanilang mga poste at taga-ayos ng kanilang mga schedules. Naging bahagi na ng aking routine ang makita sila araw-araw. At doon ko nakilala si Marlon. Si Marlon ay 32 taong gulang. Isa sa mga head security ng mall. Gwapo siya, hindi yung tipong artistahin, kundi yung klaseng gwapo na may tindig, may aura, at may lalim ang mga mata. Matangkad, maskulado, at may angking karisma na kahit anong gawin mo, mapapalingon ka talaga sa kanya. Sa tuwing dadaan siya sa lobby, tila humihinto ang oras. Ramdam mo ang presensya niya kahit nasa malayo ka pa. Noong una, akala ko ay suplado si Marlon. Siguro dahil sa posisyon bilang head security. Kailangan niyang maging seryoso at propesyonal. Pero habang tumatagal, napansin kong may malambot pala siyang puso. Nagsimula siyang ngumiti sa akin tuwing magkakasalubong kami. Naging mas approachable siya at kalaunan naging malapit na rin kami sa isa't isa. Tuwing magkakasabay kami sa elevator o magkakasalubong sa hallway, hindi ko maiwasang magbiro sa kanya. Mga green jokes na alam kong may laman. At ang nakakagulat, hindi siya naiinis. Ngumingiti lang siya, minsan tumatawa pa. Parang tanggap niya ang pagiging makulit ko at doon ko napansin na iba ang dating niya
sa akin. Hindi lang siya basta gwapo. Mayroon siyang karismang mahirap ipaliwanag. Bawat titig niya, bawat ngiti, tila may sinasabi na hindi kayang ipahayag ng salita. Dumating ang araw ng linggo. Nagpasya akong pumasok sa opisina para tapusin ang ilang paperworks. Weekend kasi, kaya ako lang ang tao sa buong floor. Tahimik, walang istorbo. Perpektong araw para mag-focus sa trabaho. Habang abala ako sa harap ng computer ko, biglang may pumasok sa pintuan ng opisina ko. Paglingon ko, si Marlon pala. Nakasuot siya ng kanyang uniforme, pero iba ang aura niya ngayon. Parang may kakaiba sa kanyang mga mata. Sir Jericho, andito ka pala. Sabi niya na may bahagyang ngiti. Oo, Marlon. May kailangan ka ba? Tanong ko habang nakangiti rin. Tumabi siya sa akin. Marahang tinapik ang balikat ko. Sir, tara na. Pahinga ka muna. Alam kong sobrang busy mo lagi. Napangisi ako. Huwag mo akong hinahamon, Marlon ah. Baka pag natikman mo ang lambing ko, hanap-hanapin mo na. Nagkatinginan kami. Ang hangin sa paligid ay tila biglang nag-iba. Sir, bakit hindi natin subukan? Sagot niya na may bahid ng pang-aakit sa kanyang boses. Natigilan ako. Teka, may CCTV ba dito? Tanong ko, sabay tingin sa paligid. Wala pa, sir. Bagong lipat lang tayo sa floor na to, di ba? Bukas pa raw i-install ang mga camera. Sagot niya. Napalunok ako. Alam kong delikado ang gagawin namin, pero may kung anong puwersang humihila sa akin patungo sa kanya. Sigurado ka ba, Marlon? Baka mahuli tayo? Trabaho natin ang nakataya dito. Walang makakakita, sir. Ikaw ang operations manager dito. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng galaw ng opisina. Safe na safe tayo. Bulong niya habang papalapit. Napangisi ako sa mga sumunod na sandali. Nag-iba ang ihip ng hangin. Yung simpleng asaran biglang napalitan ng kakaibang tensyon. Tumayo ako mula sa aking upuan at hinawakan ko siya sa kamay. Dinala ko siya sa shower room ng opisina. Isang lugar na alam kong walang tao at walang kamera. Doon ko siya isinandal sa pader. Sa unang pagkakataon, nagkalapit kami ng husto. Ramdam ko ang tibok ng kanyang puso. Habang unti-unti naming inaalis ang mga pader na nakaharang sa pagitan naming dalawa. Hinawakan ko ang dalawang kamay niya at inilagay iyon sa likod ng kanyang ulo. Marlon, huwag mong alisin ang kamay mo dyan ha. Relax ka lang. Ako ang bahala sa'yo. Pabiro kong sambit na may kasamang ngiti at pang-aakit. Pagkasabi ko noon, dahan-dahan kong inilapit ang aking sarili sa kanya. Ramdam ko ang bawat paghinga niya, ang init ng kanyang katawan, ang pagbilis ng kanyang pulso. Bawat saglit ay tila hindi niya alam kung paano
mapipigilan ang kanyang nararamdaman. Tangina. Bulong niya. Halatang hindi na niya mapigilan ang init ng sitwasyon. Napatitig siya sa akin. Seryoso at halatang nahihirapang pigilan ang sariling damdamin. Ang bawat sandali ay tila bumabagal. Parang kami lang ang tao sa mundo. Habang mas lalo akong lumalapit, mas lalo ring tumitindi ang tibok ng puso ko. At sa kabila ng lahat, nakita ko sa kanyang mga mata. Seryoso siya. Hindi na ito basta laro lang. Hingal na hingal kaming pareho matapos ang nangyari. Sandali kaming nagpahinga bago siya nag-ayos ng sarili. Sinamahan ko pa siyang makalabas ng shower room at hinatid hanggang sa lobby. Medyo nahiya si Marlon sa nangyari, pero agad ko siyang sinabihan na huwag mag-alala dahil walang makakaalam nito. Ngumiti lang siya ng tipid. Sir Jericho, pwede ba akong makahingi ng konting tulong? Nahihiyang tanong niya. Medyo nabigla ako sa kanyang sinabi. Pero dahil sa kabutihan at pakikisama niya sa akin, nag-abot agad ako ng konting pera. Kitang-kita ko ang gulat at tuwa sa kanyang mukha bago siya nagpaalam. Mula noon, naging mas malapit kami. Makalipas ang ilang linggo, nag-install na ng CCTV ang buong opisina. Nilagyan na rin ng access doors para mas higpitan ang seguridad. Dahil dito, tanging mga empleyado na lamang ang pwedeng makapasok sa loob. Bihira na kaming magkasabay ni Marlon na walang nakakakita. Doon ko naramdaman na mas mahirap itago ang koneksyon naming dalawa. Kapag nagkakasalubong kami sa lobby, simpleng tango lang at matipid na ngiti. Yun lang ang tanging palitan namin. Pero sa likod ng mga iyon, ramdam ko ang kuryente sa pagitan naming dalawa. May mga pagkakataong gusto ko ring lapitan siya, hawakan siya, sabihin sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko. Ngunit alam kong hindi pwede. Isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Sir Jericho, nandyan ka ba sa opisina? Tanong niya. Oo, Marlon. Andito pa ako. Bakit? Pwede ba kitang makausap sa rooftop? Nagulat ako pero agad akong pumayag. Pagdating ko sa rooftop, tahimik ang paligid. Tanging ilaw mula sa mga kalapit na gusali ang nagbibigay liwanag. Nandoon siya, nakasandal sa railing, seryoso ang mukha. Sir, alam kong mali yung nangyayari sa atin. Pero hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko. Sabi niya na halatang nanginginig ang boses. Marlon, hindi lang naman ikaw yung nahihirapan. Alam mo ba na tuwing nakikita kita, gusto kong umamin na higit pa sa biro yung nararamdaman ko sa'yo? Sagot ko. Nagtagpo ang aming mga mata. Walang salita, pero sapat na ang tinginang iyon para iparamdam na hindi kami nag-iisa sa nararamdaman naming dalawa. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Akala ko ay iiwas siya gaya ng dati, pero hindi. Hinawakan niya ang kamay ko. Marahan. Tila ba takot siyang mawala ako. Jericho,
Hindi na kita tatawagin, sir. Jericho na lang. Kasi gusto kong makita ka bilang ikaw. Hindi bilang boss ko. Aaminin ko gusto na kita. Bulong niya. Natigilan ako. Sa mga salitang iyon, ramdam kong hindi lang ito basta laro. Hindi lang basta init ng sandali. Gusto niya ako. May laman, may bigat, may totoong damdamin. Simula noon, mas naging maingat kami. Hindi na kami nagkikita sa opisina para mag-usap ng personal. Lagi siyang nakakahanap ng paraan. Isang simpleng pagkakape sa gilid ng gusali. Isang maikling lakad papunta sa parking lot. O minsan ay isang simpleng text lang. Ingat ka, Jericho. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong napagtantong hindi na ako naghahanap ng iba. Si Marlon lang. Hindi ko na malayang unti-unti na rin pala akong nahuhulog sa kanya. Akala ko kaya kong kontrolin ang nararamdaman ko. Akala ko laro lang ito, pero mali pala. Lalo na't sa bawat simpleng ngiti niya, sa bawat hawak niya sa kamay ko, ramdam kong totoo siya. Ramdam kong totoong-totoo na ang lahat. Hanggang sa dumating ang araw na muntik nang gumuho ang lahat. Isang hapon, habang nasa opisina ako, may dumating na babae. May bitbit siyang isang sanggol. Malamang wala pang 1 taon. Lumapit siya sa front desk at narinig kong nagtanong siya. Hi, magandang araw. Nandito po ba si Marlon? Asawa ko po siya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Asawa ni Marlon? Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Gulat, sakit, o galit sa sarili ko. Ang alam ko lang, totoo ang lahat ng kinakatakutan ko. Nakita ko si Marlon nang salubungin niya ang babae. Kitang-kita ko kung paano biglang nag-iba ang kanyang aura. Mula sa pagiging malakas at matapang na head security, naging isang responsableng asawa't ama. Doon ko tuloy na-realize, pamilyadong tao si Marlon. Dapat alam ko na iyon, bakit hindi ko man lang tinanong? Kinagabihan, nagkausap kami. Umakyat siya sa rooftop, kung saan kami madalas magtagpo. Tahimik siya, halatang nahihirapan. Jericho, hindi ko sinasadyang saktan ka. I'm sorry. Hindi ko sinabi sa'yo na may asawa at anak na ako. Gusto kita, pero parang hindi ko silang kayang iwan. Sabi niya na halos pabulong. Alam mo, Marlon, alam kong mali ito. Naiintindihan kita. At sana lang sinabi mo sa akin noong una pa lang. Alam mo, ayokong maging dahilan para masira ang pamilya mo. Kaya okay lang. Naiintindihan ko. Sagot ko, kahit naramdam ko ang bigat ng dibdib ko habang sinasabi iyon. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na piliin niya ako. Pero hindi ko magawa. Dahil alam kong sa huli, ako pa rin ang talo kung pipilitin kong maging kami. Pamilyado siya at alam kong ito ang tamang gawin. Umiyak ako ng palihim, ganon din siya. Bakas sa kanyang mga mata ang lungkot. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ko. Jericho, kung sa ibang pagkakataon lang sana, sabi niya,
Huwag na, Marlon. Huwag na, please lang. Hanggang dito lang tayo. Putol ko sa kanya. At doon natapos ang kwento naming dalawa. Hindi sa isang malaking away, hindi rin sa pagkamuhi. Nagtapos kami sa isang masakit pero malinaw na desisyon. Mahal namin ang isa't isa, pero mas mahalaga ang kanyang pamilya. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang alaala niya. Minsan, naiisip ko kung siguro iba ang sitwasyon, baka kami. Pero at the end of the day, natutunan ko na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipaglaban. Minsan, ang tunay na sukatan ng pagmamahal ay ang kakayahang magsakripisyo. Yung piliing bitawan ng taong mahal mo para hindi masira ang buhay at ang pamilya niya. Masakit? Oo, sobra. Pero mas masakit kung ipipilit ko ang sarili ko at ako ang magiging dahilan ng pagkawasak ng kanyang tahanan. Si Marlon ang nagpakita sa akin kung paano magmahal ng totoo. Pero siya rin ang nagpapaalala sa akin na hindi lahat ng pagmamahal ay para sa'yo. May mga pag-ibig na dumarating para turuan ka ng leksyon, hindi para manatili. At hanggang ngayon, dala ko ang alaala namin ni Marlon. Isang lihim, isang alaala, isang kwento ng pag-ibig na hindi naging kami sa huli. Pero tinuruan niya akong maging mas matatag, mas maunawain at mas handa para sa tamang tao sa tamang panahon. So it's another man in uniform story. Isang kwento ng pag-ibig, tukso at ang masasakit na pagpili na ating ginagawa kapag ang puso ay naghahangad ng higit pa sa nararapat. Hindi lahat ng pagmamahal kailangang ipaglaban. Minsan, kailangan mong bitawan dahil iyon ang tama. Kung tutuusin, si Marlon na mismo ang hindi dapat nakipagrelasyon sa akin. May asawa at anak siyang umaasa sa kanya. Hindi man niya sinasadyang ma-fall. Naging bahagi ako ng kanyang pagkakamali. Kaya sa mga nakikinig ngayon, pag committed na, huwag nang maghanap pa ng iba. Kung may asawa ka na, asawa lang dapat. Kung may partner ka na, siya lang dapat. Dahil sa huli, hindi lang sarili mo ang masasaktan, pati ang ibang tao ay nadadamay sa iyong pagkakamali. Minsan kasi, oo, nakakahanap ka ng kilig sa iba. Pero, panandalian lang iyon. Ang sakit na maiiwan, habang buhay na dala ng lahat ng taong nasaktan mo. Kaya kung committed ka na, piliin mong ipaglaban ang taong pinili ka. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa kung gaano mo siya kagustong makasama, kundi sa kung kaya mong unahin ang kanyang kapakanan higit sa sarili mo. Minsan, ang tapang ay hindi nakikita sa pagpilit, kundi sa kakayahang palayain ang taong mahal mo. I salute you, Jericho.
dahil tama ang ginawa mo. Marami namang iba dyan, ngunit iilan lang ang marunong magbigay daan. Pinili mong huwag maging dahilan ng pagkawasak ng isang pamilya, at doon nasusukat ang tunay na pagmamahal. Minsan, mas madali ang sumugal at ipaglaban kahit mali. Pero mas matapang ang taong kayang lumayo para wala ng ibang masaktan. At ikaw iyon, Jericho. Totoo, nagmahal ka, pero mas totoo na kaya mong ipakita na ang pag-ibig ay dapat laging may kasamang respeto. Hanggang dito na lang, katambay. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa aking kwento. Sana ay may natutunan ang mga nakikinig na ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa pagkakaroon, kung minsan ay tungkol sa pagbibitiw para sa ikakabuti ng lahat. Maraming salamat, Jericho, sa pagbabahagi ng iyong kwento sa ating mga solid katambay. Kung may mga karanasan kayong gustong ibahagi sa ating programa, maaari kayong magpadala sa aming mga official Facebook pages at Gmail accounts na nakapin sa comment section ng video na ito. Hanggang sa muli!